Liza Soberano, mas kinampihan pa ang kalaban ni James Reid. Bakit? Yan ang galawan ng mga tatak walang utang na loob. Hindi natin maiiwasan na ganito talaga ang isipin ng mga kababayan natin at ng sino man na nakakaalam ng mga kwentong ganito dahil hindi ito si Liza. Bitiranang kolonista na si Christopher Min nadismaya sa ginawa ni Liza Soberano kina Enrique Hill at James Reid. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Kamakailan nga ay naglabas ng video ang aktres na si Liza Soberano kung saan isa sa kanyang advocacy ang ukol sa mental health awareness lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Hey everyone, I'm in the middle of getting ready right now for dinner, but I wanted to take a few minutes to just chat with all of you guys if you don't mind. And I'll be doing this as I get ready. So, what I wanted to talk to you guys about today is a topic that I'm sure most of us have struggled with at least once in our lifetime, and that is mental health. A lot of my longtime followers know that this is a topic that is very near and dear to me. It's something that I've strived to bring awareness and support towards back home in the Philippines for quite a while now. And since mental health is still considered a pretty taboo topic in most Asian countries, we're still, as a society, we're still trying to understand what this means and how to navigate the intricacies of it. Moving back to America after 16 years of living in the Philippines, I definitely noticed some differences. And the one I would say that I appreciate the most about America is the level of awareness and sensitivity when it comes to mental well-being. As we all know, the US is amongst some of the most progressive countries when it comes to the support and study of mental well-being. However, as somebody who grew up for a majority of her life in a different country, I wondered if there was a more specialized understanding or support for people with unique cultural experiences like me. So I scoured the internet in search for studies on the mental health of the AANHPI community and was quite surprised to find the very little coverage and resources dedicated to our community, although I did find some interesting data. According to the CDC, from 2018 to 2022, suicide has been the leading cause of death amongst AANHPI youth ages 15 to 24. But despite that, this matter has been extremely overlooked. Historically, there has been very little research and investment put into the awareness of the mental well-being of our community, which is astounding considering that the AANHPI community makes up about 7% of the total population of the USA. Only 0.17% of the NIH funding from 1992 to 2018 has gone into the clinical research of AANHPI people. There definitely is a research and funding gap, to say the very least. But the good thing is, all of this can be addressed by bringing awareness and by creating infrastructure that supports AANHPI specific research. Thankfully for us, there are already organizations that have begun their research and are finding solutions for this matter. The Asian American Foundation recently conducted a national study called Beyond the Surface: Understanding Mental Health Amongst AANHPI Youth. According to their study, nearly 7 in 10 AANHPI youth have described their mental health or their emotional well-being as good or excellent, but 48%, nearly half the group, scored above the threshold for moderate depression, with 3 in 10 having actually planned or attempted suicide. Ngunit napansin ng ilan sa ating netizens na nitong nakalipas na araw ay unti-unti nang ina-unfollow ni Liza Soberano ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan na kahit ang kanyang dating nobyo na si Enrique Hill na di umano ay hindi rin nakaligtas, ngunit ang pinakamasakit ay ang kanyang tinuturing na bagong manager na si James Reid na umalalay kung paano makilala si Liza Soberano bilang hope sa bansang Amerika at ang nobya nito na si Isa Prisman na ina-unfollow na rin sa panghapong programa nga ni Nanay Christopher Min kahapon February 6, 2025.
ay isa ito sa kanilang mainit na topic kung saan napatanong ang bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min sa kasama nito kung anong nangyari ngayon kay Liza Soberano. At syempre, umpisa na natin. Ano nangyayari kay Liza Soberano? At in-unfollow pa si James Reid at ang girlfriend. Oo Parang nga. lumalabas na, di ba nagkaroon ng problema si James Reid at saka itong si Mr. O. Di ba? O, si Correct. Jeffrey O. Ano yun? Anong ibig niya sabihin? Kampi pa siya doon sa hinahabol ni James Reid ng ilang daang milyon? Naku, ito Diba? na nga mga usap-usapan ngayon. Bakit kaya? Pinipilit nilang alamin kung bakit nag-unfollow nga ito si Liza sa dalawa kay Isa at saka kay James Reid. Alam mo, yung pag-unfollow para sa akin ang latag niyan mababaw lang. Mababaw yan. Bakit pag nag-unfollow ka ba, hindi ka na mabubuhay kinabukasan? Ano naman, di ba? Pero ang mas malalim na tanong, ano ang hawak nitong si Jeffrey O kay Liza Soberano para lahat ng iutos sa kanya ay sinusunod niya? Yun ang tanong dun di ba? Oo, Bakit oo. lahat tinalikuran ng ABS-CBN, tinalikuran si OG Diaz na talaga naman nagpasimula ng pangarap niya na natupad naman. Tapos pati si Enrique Hill, sinabi niya hindi nakaganda sa kanyang karera ang pakikipag-love team. Saan nang galing lahat itong mga balikong katwiran at dahilan na ito? Nakakapagtaka, ano ang hawak sa kanya nitong si Jeffrey O at pati si James Reid na alam niya na tinakasan ng sinasabi ni James Reid na pera na hinahabol niya, kinampihan pa. Di ba? At ang nakakapagtaka, puti pa to si James Reid, nakapalo pa rin kay Liza. So, ang ibig sabihin, Oo. si Liza ang may problema. Wala siyang Yung- personal. Nag-uusap pa nga sila, di ba? At saka Oo. kinausap niya si Liza tungkol dito kay Jeffrey O. Di ba? Pero ano ang nangyari? Ganyan pa rin. Nako, hindi maganda. Nako, eto na. Sabi ni Juris Doctor Channel na talagang nako, sa dami-dami ng bansang pinuntahan niya, nag-jet lag pa hanggang ngayon. At sa dulo nga ng topic ni Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila ang isang Liza Soberano kung paano nagsimula sa showbiz hanggang sa nakilala bilang isang sikat na aktris na hinangaan ng ating mga kababayan na kalaunan ay wala ng utang na loob sa mga taong nakatulong na labis ikinadismaya ni Nanay Christy. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video kung saan nadismaya ang bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min sa ginawa ni Liza Soberano. Narito ang video. Yan ang galawan ng mga tatak walang utang na loob. Hindi ko mawari kung number 1, may amnesia ba ang babaitang yan? Number 2, #2 sabi niya, langgam ba siya na laging sumusunod kung nasaan ang asukal? Ay, #3, depektoso kaya? Ayan, ako, eto na, talaga hinalukay na ang pagpapalaki sa kanya at pang-apat o baka naman all the above. Grabe, bibihira ang ganyang level ng talent. Hindi natin maiiwasan na ganito talaga ang isipin ng mga kababayan natin at ng sino man na nakakaalam ng mga kwentong ganito dahil hindi ito si Liza. Di ba? Grabe. Eto, sabi ni Ching Bautista Silverio, syempre kakampihan ni Liza Soberano yung kalaban ni James Reid. 1, naku, nauso na yung mga multiple. may enumeration. Boyfriend niya, si James O. She's known to be ungrateful. Let's see how far she can go. Karma will catch up on her. Ayan, sabi ni Ching. Sabi ni Lara May, hi, hopeless na po talaga yan ay 2025 na pero mas lumala pa siya. Muli at muli po, pinatunayan niya pong ungrateful talaga siya. Sabi ni Lara May Abrigo, okay, ang tanging masasabi ko, itong si Liza Soberano ay ungrateful. That's all. Thank you, sabi ni Eddie Letada. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!